Guys, ang mayor dito sa Baal ay si Jeff Besenio. Ngayon po, ipapasil po namin kayo sa Baal Plaza po. Guys, alam nyo ba? Itong kanto na to, George Bailey yan. Ngayon po sa Longin
Nandito po kami para mag-conduct about sa local artists. From Bao Community College po kami. Bachelor of Secondary Education, major in Values Education. Sir, nais po ba namin malaman ang iyong pangalan po? Sa Para sa lahat, magandang hapon. Ako po pala ay si Mr. Elvin Vargas Amaro. I am from Iriga, but currently residing here at Bagong Bayan because my wife is from Bagong Bayan. Yan po. Ilang taon ka na po, sir? Ako ay 36 years old. Yeah. Anim na taong gulang na ako. Sa pamamagitan po ng pagpipinta, ano po yung mga naging inspirasyon mo para ipagpatuloy? Sa pagpatuloy ng pagpipinta ko, wala akong ibang masabi kundi yan yung gusto ko lang talaga. Kumbaga, nung bata pa ako, simula pa lang, malinang na akong magguhit, sumali sa mga iba-ibang kompetisyon sa larangan ng arte, ng art. And then, naisip ko din na mas lalo itong i-enhance or ilinangin sa paraan ng pagsasali nga ng mga iba-ibang kompetisyon. At yun na nga, mas lalo akong i-inspire nito dahil maraming nakaka-appreciate sa mga gawa ko. Kaya yun na lang ang bilang inspirasyon ko na gumagawa ako ng ng pinta dahil sa mga tao na naniniwala sa akin na may angking kagalingan ako dahil nasa larangan ng arte. Yun lang. Bukod sa pagpiping, may iba ka pa po bang pinagkakaabalahan? Bukod sa pagpipaint, marami. Marami akong pinagkakabalahan. But for now, I am currently working at University of St. Anthony. Isa akong isang college instructor from the under the Department of College of Information Business Management with the program of Bachelor of Science Hospitality Management. So, isa akong guro, isa akong teacher, isang instructor. Bukod doon, yun na, yung pagiging instructor ko sa kolehiyo, tulad nyo, ng mga estudyante sa college, yun din ang hinahawakan ko. Tapos, bukod doon, naghahawak din ako ng senior high school, TBL track, kasi yun na din ang naging field of concentration ko dahil sa aking natapusan na BTV TED, major in food service management. At bukod doon sa pagiging guro, bago ko maging guro, marami akong naranasan na trabaho. At yung mga trabaho na yon ay yun din ang tumulong sa akin bilang sa pagtugon ng mga pangangailangan ng aking pamilya. Bukod sa pagtuturo, ako ay naging isang freelance coordinator, event planner, event organizer, dahil ako isang event coordinator. I am a passer of event management, national certificate 3, kasi yun tinutugon ko, kaya naging event coordinator ako. Isa din akong freelance na singer. Yan. Ako ay kumakanta. Kumakanta ako sa iba-ibang pasyon. And then, may trabaho din ako sa simbahan. Hanggang ngayon, patuloy yung pag-serve ko sa simbahan bilang isang soloist at isang member ng choir. Bukod doon, pagtuturo, isang guro, / event coordinator, a freelance singer, and then meron din akong banda. Yan. May banda din ako. Yun din ang isa
Yung trabaho ko or side job. Tapos, isa din akong artist. Yeah, visual artist. Ang tawag sa akin ay visual artist. Visual artist, yun na nga, mangkop sa tema ng inyong interview na ako ay isang visual artist na gumagamit ng iba-ibang medium. Iba-ibang medium na sa larangan ng art. Tapos, ano pa? Yun na, parang singer, coordinator, organizer, freelance singer, nagtuturo, and then yun na, wala na iba. Paano mo po nababalanse ang pagtuturo tapos pagpipaint? Pagpipaint at pagtuturo. Sa totoo lang, mahirap i-balance. Dahil unang-una kung ako tatanungin nyo, hindi ako magsusugarcoat ng sagot ko. Kasi sa totoo lang, mahirap i-balance. Lalo-lalo na kung ang larangan mo, yung isang larangan mo ay ang pagtuturo. Alam naman natin. Dahil alam ko, kayo bilang isang future educator, mahirap talaga. Na kung saan na ang kalaban lang naman natin is yung oras. Yung pagbibigay oras sa trabaho. Lalo-lalo kung isa kang guro na maraming responsibilidad. Turo, kailangan mo ng oras, ulod. Kaya minsan, hindi ko masabing nababalanse ko kasi minsan may pagkakataon na or araw or minsan taon na natigil ako ng pagpipinta. As an artist, tinatawag namin tong art block kami. Art block. Pag sinabing art block, yun yung interest mo bilang isang artist nawawala or isinasantabi mo lang para yung i-priority mo lang yung trabaho mo. Yun, minsan nararanasan ko yun sa panahon ngayon, itong taon na to, art block ako ngayon, wala akong oras talaga sa pagpipinta. Which is minsan naiisip ko na kailangan ko din sa sarili ko. Dahil alam naman natin pagpipinta hindi naman ito isang kadahilanan bilang isang libangan, kundi ito ay alam ko nakakaibisan, especially sa mga stress, depression, especially in psychological aspect. Yun po. Ano po yung naging basehan mo sa pagiging artist? Ang naging basehan ko sa pagiging artist ay yung nalaman ko na magaling pala akong magpinta, mag-drawing. And then, naging basehan ko minsan yung ibang tao. Yung galing sa ibang tao na na-appreciate nila yung gawa ko. Oo. May bayad man o wala. Kasi alam ko sa sarili ko na yung ang talino hindi yan nabibili. Hindi yan basta ba nabibili. So, ibig sabihin, para sa akin, basta ma-appreciate mo yung gawa ko, masaya na ako nun. Kasi ngayon, sa totoo, noon, yung mga artwork ko, libre lang yun talaga. May papagawa ka, libre, bibigay ko. Pero ang ganda nito, sige, bibigay ko. Tapos pag sa akin, minsan nga, pag hindi pa gusto, pinipilit kong ibigay sa kanila. Ganyan ako. Ay, sige, sa'yo na yan, kahit hindi niya hinihingi. Kasi parang ang pinaka-iniisip ko, yung mabalikan ako ng compliments, ng papuri na, ay, wow, ang galing naman ito, ang ganda ng gawa mo. Dun pa lang, mapapansin ko na para maiibsan lahat ng mga sa lahat ng pagod ko doon sa ginawa ko. Kaya yun ang nagiging pagpasayan ko. Yes. Okay na po. Okay na? Thank you so much po, sir.